karakter ni Felipa, first time mo gumanap ng ganyang role? Yes po, yes. And it is actually my dream role po. Kaya very happy ako na nagawa ko siya ngayon. And the same time, kinakabahan po ako nung nagsa-start pa lang. Sinabi po sa akin na ganito yung magiging role. Kasi akala ko po madali lang siya. Pero ang hirap po pala niya pag ikaw na mismo yung nandun po. Okay, mas maikukwento mo po yan mamaya dahil ito na, bibigyan na natin ng pagkakataon yung ating mga kaibigan na nandito para makapagtanong sa iyo, Jassy. Unahin natin, tutulungan tayo ni Miss Julie. Wow, Miss Julie. Gusto niyo may Miss. Yes. Ang una magtatanong, buena mano, syempre, Madam Aster Amoyo ng TikTok with Aster at syempre mula sa People's Journal at PM. Tita Aster. Thank you, Mr. Fu. Yes. Jassy. Hi. Hello po, good afternoon po. Magandang hapon sa iyo. Ngayon pa lang, congratulations. Salamat po. Oo. Maraming salamat. Ano sa palagay mo ang magiging dahilan for the movie going public to support your movie? Lalo na't palapit na ito. Yes, I think, ano naman po siya, like, sinasabi po namin na it is a family-oriented movie po. So parang yun yung isa sa tingin ko na magiging ano niya sa mga tao na bago po sa paningin nila na parang merong hindi lang po kasi siya storya ng basta si Felipa lang, ng buong pamilya po siya. So parang pag narinig po siguro, kung ako po yung manonood, ang po niya, ang parang, gusto ko siyang mapanood kasi siya parang nagtotalk siya ng hindi lang siya basta kwento lang. Merong meaning yung kwento na yun. Meron kang matututunan when it comes to handling a special child. Meron kang matututunan sa pamilya mo kung paano ba makisama sa pamilya mo. Paano kung meron kayong hidwaan ng pamilya mo. Doon po parang it talks about it dito po sa movie na to. Kaya yun po yung isa sa dahilan kung bakit kailangan nila mapanood at dapat po nilang mapanood po. Medyo may pagka-challenging yung role mo in the movie. Yes, so po. how did you prepare for it? Syempre po, we do our own research din po, di ba? Aside from mga sinasabi po ng director, you have to do your own research. Kung paano mo siya ipoportray ng mas maayos, kung paano mo siya ipoportray ng wala kang na-offend, lalo na yung nasa community na ganun po. So, it is very challenging. And I'm very thankful din po kay Ate Lotlot Bustamante. Siya din po yung isa sa nag-workshop sa akin para magawa ko siya as natural as possible po. Yes. Lastly, marami kasi kami, sa press release mo kasi nakita namin napakarami mong awards na nakuha, international awards pa. Unfortunately, first time ka lang namin na-meet ngayon, karamihan Yes, po. sa amin. So, can you tell us more about yourself? Yes, ako po nag-start lang po talaga yung pag-acting ko sa mga ganitong bagay nung bago po mag-pandemic, to be honest. Doon lang po ako, nag-workshop lang po ako without thinking na gusto kong pumasok sa larangang ito po. Gusto ko lang madagdagan yung knowledge ko when it comes to acting. And yun po, parang will po talaga ni Lord na mapasok ko to kasi alam niya na gusto ko yung umarte. Doon po siya nag-start na uma-acting na po ako, nakakakilala po ako ng mga taong tutulong po sa akin para ma-achieve tong pangarap ko na to. Pero before that po, isa lang po akong simpleng estudyante na nag-aaral dun po sa probinsya po namin sa Bulacan. I am also an athlete po, I do pageantry din po. Pero ayun po, ngayon po ako po ay kasalukuyan ding nag-aaral. Kasalukuyan ding nag-aaral po sa FEU. Grade 11 student na po ako. Yun po. Thank you so much and good luck on your movie. Thank you so much din po. Thank you, Tita Aster. Ang susunod naman na magtatanong ay mula sa Abante and Abante Teletabloid, Don Sermino. Well, Don. Sana'y abot yung ayan. Paano ko yung nasa likuran? Anyway, congratulations. Thank you and good po. luck sa iyong unspoken letters. Thank you po. Na pelikula. Anyway, tatanong ko na agad kasi baka mamaya hindi ko na maitanong, kalimutan ko. Aside from sa mga artista dito sa unspoken letters, sino talaga yung mga gusto mo bang makasama sa pelikula? Like, sino bang gusto mong maka-love team? At sino rin ang showbiz crush mo? Para tuhog agad. And bakit? Ano po, madami po syempre naman. Parang wala pa naman ako
sa point na parang walang piliin sa kanila or walang pangarap na makatrabaho. Parang lahat ng dumadaan sa ganito may gusto talaga. Marami po, Miss Jacqueline Jose, Miss Sylvia Sanchez, sobrang Miss Lorna Tolentino, Maricel Soriano, madami. Bakit sila? Kasi bukod sa ang tagal na po nila sa industriya, makikita mo po sa kanila yung versatile actors sila po, na alam kong pag nakatrabaho or nakasama ko lang sila, marami akong mapupulot na aral. Lalo na sa larangan to. Hindi lang sa larangan to, I feel like pati sa buhay na rin po mismo. Yes po. And, Okay. Second yung, sinong gusto mong makalab team? Kung mabibigyan ka lang naman ng chance. ay, syempre, tinanong niyo na po. Kung mabibigyan po ako ng chance, gusto ko po si Elijah Canlas. Okay. Sige. Yes, he's actually one of my celebrity crush din po. Yan ang sagot mo rin sa akin. Yes po, parang madami po talaga. Pero he's one of it and parang ang galing din po kasi niya at nakaka-proud din po yung mga ginagawa po niya. So gusto mo siya maging kalab team at the same time showbiz crush mo rin siya? Yes po. Yes. Showbiz crush mo siya because of his looks or... Not just because of his looks, his talent in acting, in singing, ganun po. Parang, and kung paano po siya as a person talaga na sa kapatid niya, sa family niya, and of course may girlfriend si Elijah po, di ba po? Sure ka ba to? Wala, charot. si Miles po, kaya Parang late ka sa balita, Pero ayun po, parang yun po isa sa pinanghawa. Nakita ko po sa kanya kung bakit gusto ko siya makatrabaho. Pero Yes. anong, hindi, yun ang alam mo na meron siyang, na-meet mo na ba siya? Personally po, hindi po talaga, pero nakita ko na po siya in person na pero wala pong conversation or what. Hindi ka Yes. nagpakilala sa kanya? Hindi po. Parang pa lang po kasi very din po ako, fangirling din po ako. So, before I go to mga mall shows, ganun po, nanonood po ako sa kanila. So pinuntahan mo siya sa isang mall show? Opo, nanonood po ako. Saan ng mga mall? ganun. I forgot na po pero may other artists din pong napapanood. Hindi, I mean sa Bulacan ba yan? Or dito sa Manila? Or... I think it's here in Manila po. Okay. I forgot na po kung anong mall. Anong mall ba? Opo. Baka naman try normal lang or SM. Baka po. Basta around lang din po dito. Hindi naman po ako lumalayo. Sige, last na lang. Kaninong career ang pet mo? Yung career na gusto mong gayahin? Or maging ikaw? To be honest po, wala naman po akong career na gusto talagang gayahin yung path na ano niya. Kasi syempre naman po, I want to make my own name. I mean, yes gusto po. mo lang na maging sana katulad nila. Madami po. Ang pinaka-ina-idolize ko rin po kasi si Miss Catherine Bernardo. Okay. So kung paano yung pinagdaanan niya from being a child actress up to now, parang ang ganda pong sundan na magtuloy-tuloy pa po, na parang ganun. Kasi nagsimula din po ako ng bata, tas ganun po. Ayan, thank you very much. Actually, hula ako yung sagot niyang Catherine. Kala ko nga si Daniel din ang crush niya, tsaka ano. Actually, childhood crush ko po. Sa'yo, tama pa yung hula eh. Yes po. Talaga, siya din dati. Opo. Like, nanonood pa po ang mga concerts niya. Ganun po. Okay, sige. Thank you very much and good luck. Thank you so much po. So sino? Si Elijah o si Daniel? Kung may lulubog na bangka, sino sasagipin mo? Si Elijah o si Daniel? Oo nga. Yung sarili ko na lang po. Dahil dyan, thank you, Don. Ang susunod ay mula sa Hataw, si Marie Chris Nicasio. Hello po. Hi, Jassy. Hello po. Nag-edit kasi. Congratulations. Thank you Anyway, po. kasi di ba sabi mo, challenging yung role mo. So, ano yung pinaka nahirapan ka o memorable na eksena na ginawa mo bilang si Felipa? Siguro, alam naman po siguro ng iba, like, meron po ditong eksena na masasampal po ako. Yun po, ni Miss Gladys po. And marami pong iba, kung mapapanood niyo po, yung Ilang ano, beses ka nasampahan? marami din po. Yun po siguro yung pinaka parang,
memorable. Hindi siya challenging kasi parang alam niyo naman na po na gano'n yung mangyayari. Pero pinaka-memorable, sobrang saya masampal ng isang Gladys Reyes po. O kumusta yung sampal ni Gladys? Talaga bang bumakat o namagay mo? Namanhit po siya, actually, kasi nagulat po ako na gano'n. Kahit yung parang alam niyo na po na gano'n yung eksena, magugulat ka pa rin. Pero parang nangibabaw po sa akin yung proud sa sarili ko na nasampal ako ng isang Gladys Reyes, gano'n po. Pero hindi ka naman umiyak Hindi. o naiyak? Makikita po natin. Parang alam ko ka po kasi makwento ko na yung eksena pag hinabaan ko yung sagot ko. Pero ayun po, masaya po sa pakiramdam na na masampal. Na ganun po, alam niyo po yung feeling na ganun. In your own perspective, from the title na Unspoken Letters, ano yung pagkakaintindi mo? Unspoken letters, it is actually the same po ng explanation nila direct. Nung nabasa ko rin po yung script, doon ko na-realize na, kaya unspoken letters kasi merong mga bagay tayong kinikim-kim lang natin sa sarili natin na hindi natin sinasabi sa pamilya natin, sa membro ng pamilya natin. Kaya nagkakaroon ng galit, ng sama ng loob. So yun yung pagkakaintindi ko po na okay, unspoken letters, hindi nila nasasabi yung tunay nilang nararamdaman. So, parang napapangunahan sila ng galit nila nang hindi nila nalalaman kung ano ba talaga yung totoong nangyari. And, ayun, parang ang laki na nung magiging pain na hawak mo hanggang sa pagtanda mo, hanggat hindi mo sinasabi yun. Parang nakaano lang siya sa puso mo, yung bigat niya nandun lang. Kinikim-kim. Kinikim-kim mo, yes po, kinikim-kim mo. So, parang na-realize ko na okay, mas okay pala na pag may napansin ka, may nainis ka or what, is sabihin mo para aware sila and wala kang mahahawakan na sakit sa sarili mo hanggang sa pagtanda mo. Yun po. Ikaw, kapag may galit ka ba or tatampo ka, nagkikimkim ka ba? Opo. Noon. noon po. Pero parang Kasi ba ngayon, ganun yung mga teenagers ngayon? yes po. Pero ngayon po kasi when I-work on ko siya na parang gusto kong maging vocal with what I feel. Kasi mahirap din naman na magulat yung, kunwari, yung family mo or kung mga friends mo na lalayo yung loob mo sa kanila or magkakaroon ka naman ng sama ng loob sa kanila without them knowing kung anong dahilan mo. So parang mas okay sa akin na ngayon, sabihin ko na, ma-offend ka man or hindi, at least nasabi ko kung ano yung tunay kong nararamdaman na kung may galit man ako or kung nainis man ako sa ginawa mo. Parang yun po yung mindset ko ngayon. Kung before po yun, siguro kikim-kimin ko siya hanggang sa maging okay na lang po. Parang ganun po. Pero mabigat po pala siya. Totoo po. Thank you. Thank you po. Thank you, Mary Chris. Ngayon naman, Irvin Santiago ng Bandera. Ay, tanong ko na lang, ano yung pinakamahirap na ipinagawa sa'yo ng mga director mo dito sa movie na parang nagdalawang isip kang gawin or sobrang nahirapan? Actually, eksena po siya. Pwede ko po bang sabihin yun? Sabihin ko po kwento ko po sa kanila. Oh, please, kwento mo. Ano lang po yun, parang wala po siya sa script. Insert lang po kasi siya. Tapos parang kinailangan kong mahulog sa hagdan. So, sabi ko, paano siya? Kailangan ko po talaga siyang gawin na parang iuhulog talaga nila ako sa So, nagdalawang isip po ako na, kailangan po ba talaga ng gano'n? Pero the rest naman po is fine with me. Ginawa ko pa rin naman po siya syempre. So, kung saan naman po yung ikakaganda ng eksena, di ba po? And the rest, eksenas naman po, it is fine. Wala naman po kung naging, kasi nasa script naman po siya. And it is my responsibility to do it po. Kaya yun po. Sa buwis buhay yung eksena. Parang ganun po. Kasi parang masasaktan ka na pero kailangan in character ka. Ganun po yun. Parang hindi ka makapag-react as Jassy. Kailangan mo mag-react as Felipa. Pero yung pain, hindi si Felipa yung nakakaramdam. Si Jassy mismo. Parang ganun po. So, pagkahulog mo, kailangan in character. Ganun po. Parang yun po yung napadalawang isip po ako. Sige, ano na lang yung realization mo after mong gawin tong movie? Lalo na yung tungkol sa mga may condition na pinoportray mo sa bilig. Ang dami po actually. Kala ko parang madami na akong alam sa mga taong may ganitong kondisyon. Yun pala,
after ko mabasa yung script and after po namin siyang i-film, doon ko na-realize na iba yung pagiging special talaga nila when it comes to loving their family din. Na parang pag alam nilang kakampi nila or nasa side nila, ipagtatanggol ka talaga nila kahit anong mangyari. Iba sila magbigay ng pagmamahal. Kumbaga parang very territorial in a sense na pag alam nilang kanila din. So parang ang sarap sa feeling na may ganun kang may ganung tao pa sa'yo na ayaw na nasasaktan ka, gusto masaya ka lang, ayaw na may galit sa pamilya nyo. Yun po yung isa sa na-realize ko sa kanila na sa mga tao may ganung kondisyon. Very loving talaga sila. Yes po. Thank you, Jazz. Thank you. Lahat po sila merong pinayo po sa akin. Pero mas lagi ko po kasing nakakasama si Tatay Simon. So parang mas marami kami napag-uusapan about dito. About sa pag-artista, about sa realidad ng buhay. Ang dami ko pong natutunan sa kanya na isa na po dito yung parang lagi kong iingatan yung sarili ko, hindi lang physically, but din yung spiritual ko, mentally, ganun. Yung health ko, alagaan ko, kasi kumbaga parang yun yung puhunan namin dito. Kasi kung masama pakiramdam mo, kung wala kang tulog, paano mo magagawa ng maayos yung trabaho mo? Ganun po talaga yung sinabi niya sa akin na kailangan lagi kang handa, laging yung physical mo, mental, spiritual, yung health mo, lagi siyang okay. Kasi para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. At madami pa po kami ng pag-uusapan kasi nagkikwento po sa akin si Tatay Simon ng mga experiences niya din sa showbiz. Yun po. Jassy, dito sa Unspoken Letters, wala kang ka-love team, ano? Opo. So parang ang laking adjustment. Paano adjustment ang ginawa mo dito dahil wala kang dating solo, ikaw magdadala ng pelikula. Yes. Pressure ka ba na ikaw ang lead dito, wala kang kasamang ano? Nakaka-pressure po siya kasi yung thought na marami kang kasamang veterans na mga actors po. But at the same time, adjusting wasn't really that hard kasi before naman po ako pumasok sa My Ka-Love Team, nag-solo lang din naman po ako. So, parang hindi siya ganun kadali. And nandun, kasama din naman po namin sila. And yung mga kasama ko po dito sa pelikula, very sila eh. Alam mo po yung aalalayan ka talaga nila na kaya hindi ka rin masyadong mahirapan. Mapipressure ka lang din talaga kasi ka-eksena mo naman po, mga matatagal na, ganun po. But yeah, adjusting wasn't really that hard naman po. Jassy, kumakanta ka rin. Halimbawa, papipiliin ka, singing or acting? Ay, Na acting. mag-focus Acting po. Dahil? Acting po yung pinaka-first love ko. Na-open lang po yung sa singing ko nitong nag-start lang po ako ng acting. So parang pinakaunang minahal ko po ang pag-acting. Kaya ito po yung pipiliin ko talaga. And dito ko po nakikita yung sarili ko na mag-grow as someone na gusto ko or someone na nilulook forward kong maging ako po. Yun po. Okay, last question. 2 or 3 years ka na sa showbiz, ano? Yes po. So far, ano yung number 1 na natutunan mo sa showbiz ngayon? Number 1 na natutunan ko, always be on time. Parang yan po kasi, parang ma-apply mo siya, hindi siya sa showbiz lang, kundi sa totoong buhay. Kasi parang before, nanonormalize sa akin yung Filipino time, na parang lagi ko nang ina-expect pag kunwari event sa kung saan man. Lagi ko nang ina-expect yung Filipino time na okay lang siguro na dumating ako ng mismong time or 5 minutes late. Parang ganun po yung thinking ko dati kasi for sure late yan magsisimula. But nung pumasok po ako dito, doon ko natutunan na mas okay na ikaw yung nag-aantay kaysa ikaw yung antayin. Yun po talaga yung parang hindi siya ganun kalalim na natutunan, pero yun po yung parang etiquette na kailangan ma-apply ng bawat isa, mapa-showbiz man or hindi. Kasi you have to value each other's time. Yun po. Salamat and congratulations. Thank you so much po. Sir Bobby, thank you. Ngayon naman, mula sa Daily Tribune, Miss Alwin Ignacio. Gusto ni Miss? Hello, Miss A. Jassy,
Sa pag-o-observe mo kina Tonton Gutierrez, kay Gladys Reyes, ano yung mga work ethics nila ang na-appreciate mo ngayong nakatrabaho na sila? Ano yung mga na-observe mo kay Tonton, kay Gladys na ginagawa na nila set na na-appreciate mo na parang feeling mo mas makakatulong sa'yo na artista? Ano po, they're very, alam niyo po yung parang pag nakikita ko po sila on the set, hindi mo po ano sa kanila na malayo na yung narating nila sa industriya. Parang they treat everyone, especially sa mga baguhan na katulad lang din nila. Parang hindi sila nagmamataas. Never ko pong nakakita sa kanila yung ganun. Kaya feel ko naging comfortable din po ako kagad na wala din kagad yung kaba ko. Napaka-professional po nila. Like, alam niyo po yung tumutulong din po sila sa ikagaganda ng film namin, nagsasuggest sila ng sa tingin nilang okay din, ganito, ganyan. And sa akin naman po, if I'm in the scene, nagsasabi po sila sa akin ng pwede kong gawin na para mas more natural, para mas maging maganda yung ano namin. Kasi syempre, tulungan naman po kami doon. Hindi pwedeng isa lang yung aangat sa eksena. Kaya yan po yung pinaka-na-appreciate ko. Lalo na po kay Ate Gladys kasi may kapatid din po siya na parang may ganitong condition din po. Kaya tinutulungan niya po ako na kung paano ko maibigay yung hinahanap sa eksena po. Yun po yung na-appreciate ko sa kanila. Nung unang araw na alam mo ang makaka-shooting mo at makaka-eksena mo ay si Gladys Reyes at si Tonton Gutierrez, what was going through your head that time? Anong pakiramdam mo? Kay Gladys muna. Ay, kay Ate Gladys po, na ano po ako na parang napatanong ako sa isip ko na kakayanin ko ba? Parang hindi lang po kay Ate Gladys, actually sa kanila pong lahat, parang as a baguhan po, baka mamaya ma-pressure ako mapangunahan ako ng kaba, mapangunahan ako ng pressure. Hindi ko magawa ng maayos yung trabaho ko. Mapahiya ako. Parang alam niyo po yun, syempre ang tagal na nila. Gusto mo mag-leave ng impression sa kanila na ginagawa mo yung ano mo. Kasi for me, first impression last. So kung paano nila ako makita, lalo na kung first eksena namin, yun na yung tatatak sa kanila. Kaya na-pressure po ako ng sobra kung paano ko siya gagawin ng maayos. And yung sa mapapabilib ko rin po sila, na kahit baguhan ako, kaya ko pong makipagsabayan, kaya kong gawin ng maayos yung pinapagawa po sa akin. Yun po. Last question. Anong first impression mo kay Gladys Reyes at kay Tonton Gutierrez? Kay Kuya Tonton po, actually, ano po ako, parang nahiya po ako nung nakita ko po siya kasi parang masungit po tignan sila Kuya Ton kasi pagpasok po niya parang ako lang po nakaupo lang po ako nung una ko po siya nakita nung StoryCon. Nakaupo lang po ako sa gilid, tapos pumasok po si Kuya Ton. Pagkatingin ko, parang alam niyo, pina-starstruck ako, tapos parang siya po kasi may hinahanap po ata siya, parang hinahanap po ata sila direct. So kinabahan po ako kasi baka mamaya galit or what. Pero ang bait po ni Kuya Ton, kasi magkatabi din po kami nung StoryCon. Kinikwentuhan niya rin po ako, kinakongratulate niya ako. And napakabait po niyang tao. And alam niyo po yung nagiging role model po talaga siya sa akin, lalo na sa set. Kaya baliktad po yung pagkakakilala ko, yung first impression ko sa kanya. With Ate Gladys naman po, nung dumating po kasi si Ate Gladys, parang ang light nung ambience. So, hindi ko po siya nakita sa mga masungit. Parang ang jolly po niya, ang jolly po nung personality niya. Yun po talaga yung tumatak sa akin. Then, ganun po talaga si Ate Gladys. And very po siya. Very mabait, very ate po sa akin talaga. Like, yun po. Thank you, Jassy. Thank you po. Thank you, Miss Alwin. Speaking of Gladys, how true na nung sampalan portion o sampalan ng eksena, si Gladys ang naiyak. Mas naiyak kesa sa'yo. Totoo po, nung Bakit? nag-preview po kasi, hindi, sampal lang, ganyan. Sumuloy sa eksena. So, nag-preview po kami kasi natuwa po sila direct, pinakita po sa amin. Nagulat po kami si Ate Gladys sa gilid. Gumaganan po siya, nagpupunas po siya ng luha, nanghingi siya ng tissue. Tapos parang kasi nag-guilty daw po siya sa ginawa niya. Kasi as someone daw po na meron part sa family niya na may ganong condition, parang hindi nila ginagawa yun dun eh. So parang bakit niya gagawin dito? So meron parang guilt sa kanya
na nabuo, ganun po. Dadyo, may surprise kami sa'yo. Ay, lalabas po ba si Ate Gladys? Uulitin niya daw. Sige po, okay lang po kahit ilang beses po. Charot lang. Okay, dahil dyan, uy, si Sir Jojo Panaligan ng Rider.ph. Yes, Ikaw hello na po. ang magtatanong. Hi, Jassy. Hello po. Can you tell us more about getting this role? Pinakiusap mo ba ito? Matagal mo ba itong inantay? Paano mo nakuha? I actually auditioned for this role din po talaga. Kasi nung nalaman ko po na may ganito na ganitong story na nabubuo, nalaman ko, syempre, dream role ko to. Gusto ko po siya. Gusto ko po siya maano. So, nag-audition po ako. I went through a lot din po getting this role. And I'm very thankful po with the directors and of course Sir Mario for trusting me with this role. Parang alam niyo po yung nag-line talaga siya kasi bukod sa pangarap mong role to, nag-audition ka and nakuha mo. Ang laking achievement po niya sa akin. So, ayun po, nag-audition po ako. I went through the process of auditioning po for the role. Meron bang psychiatrist on set throughout shooting para lang siguradong yung neurodivergent, yung piniplay mo at hindi autistic at hindi, you know what I mean? Nung time na yun, parang wala po talaga like yung everyday ganun. Pero before that naman po, na-brief naman po kami about what will happen, kung ano ba yung dapat ko lang gawin at hindi dapat. So, nakapag naman po ng ganun. But yeah, so far naman po, sa mga nakakapanood ng movie po, sa nakapanood ng movie, naging okay naman po sa kanila. Parang wala naman daw pong akong nagawa na ikaka-offend ng may mga ganun po. So, very thankful din po ako. Kasi, syempre po sila direct nakaalalay din naman po. Syempre, di rin naman po nila gagawin to nang wala silang knowledge about the role ko po. Kaya, very thankful din po ako sa kanila na ginagabayan po nila ako doon. Naggawa din po sila ng sarili nilang research. They talk to psychiatrist din po. Kaya, nagtiwala din po ako kung ano po yung mga sasabihin po nila sa akin na dapat kong gawin at hindi po dapat. Yes po. Last question, meron ka bang kilala sa totoong buhay na may ganitong condition or disorder? Meron po, pero hindi like very close to me or ano. May marami pa ako nakikita na pinapanood ko lang din. Meron din naman po na parang alam po yung makikita mo lang sa mall, ganun. Pero in terms of mga friends po or mga personal na kilala, wala pa naman po so far. Other conditions po siguro, pero hindi po katulad ng condition ni Felipa. So wala kang any specific peg? Walang pinaig na tao? Ano po, meron po akong pinanood na parang pinapanood po sa akin, yung kay Ate Maha Salvador po, yung sa MMK po nila, yung ganun po, yun po pinanood ko po yan, tas ibang mga palabas din na may ganitong eksena or ganitong role. But more on ano po talaga ako, nag-workshop ko po talaga din siya para yung mga mannerisms po nila, ganun po. Madaming artistang nangangarap na gumanap ng ganito. Yes po. Ngayon na nagawa mo na, ano masasabi mo? Ang hirap nga pala. Ang hirap po talaga. Totoo po. Kasi kung sa acting... Aspect. Yes po. Kung sa acting, kaya po, kumbaga, kung maarte ka naman, kaya mo i-acting yan. Ang problema mo is paano mo siya gagawing natural nang alam mo wala kang na-o-offend. Iba po kasi to sa mga roles na ano lang simple lang na parang ano ka lang. Yung mga past, kumbaga parang mga past roles ko. Ito po kasi, meron kang specific community din na parang ano sa'yo, nakakapit sa'yo. So, isang maling galaw mo lang, isang maling magawa mo lang or masabi mo lang about that. Ano na kagad yun? It's either ma-offend sila, may masasabi kagad. So parang yun po yung hirap doon. Kung paano mo siya gagawin ng alam mong wala kang matatapakang iba, lalo na yung mga taong merong ganitong condition po. Yun po talaga yung pinaka-struggle. Yes po. Thank you. Thanks. Thank you po. Thank you, Sir Jojo. And that ends the first part of our Q&A. Ano yung mensahe na gusto mo maparating dun sa mga
mismong tao may kondisyon saka sa mga kapamilya nila pag napanood yung video? Gusto ko pong maparating doon na hindi sila iba. Kumbaga, katulad lang din natin sila. And nararamdaman din nila yung sakit na nararamdaman natin, yung lungkot na nararamdaman natin, yung tuwa. Nararamdaman nila, hindi sila ibang tao. Parang ano din sila katulad natin, normal din talaga sila. Normal sila. Kasi alam naman po natin sa panahon ngayon, iba yung parang trato nila dun. Gusto ko lang maparating sa kanila, especially sa mga may ganong kondisyon na you are loved, and you are appreciated by many people. And your condition doesn't make you less of a person. Yes po. Madaming bagay na ginagawa mo na hindi kayang gawin ng iba. Meron din namang bagay na siguro kayang gawin ng iba na hindi mo magagawa. But normal yun, normal lang po yun. Ganun lang yung gusto kong iparating sa kanila. Na na-appreciate namin sila, mahal namin sila, and hindi sila iba sa atin, sa amin, yun po. And nabanggit mo kanina na may mga sampalan, ganyan. Pero ano ba, meron ba mga may light moments, di ba? O maghahanda kami for an emotion? Meron po, meron din naman po. Kasi parang buong film po, kailangan mo ihanda yung sarili mo emotionally. Kasi yun nga po, hindi lang siya basta-bastang role. You have to be ready emotionally and mentally. Kasi may time na mauuwi mo talaga or madadala mo yung role mo. Hindi, parang matatapos yung extent na hindi ka as Jassy, matatapos talaga yung araw pala, hindi matatapos yung araw na as Felipa ka, na parang dala-dala mo yung bigat ng nararanasan ni Felipa. Yun po talaga kaya kailangan handa ka emotionally. And alam mo kung paano aalisin yung sarili mo sa sapatos nung pinoportray mo. Ganun po. Thank you so much po. Thank you, Kate. Ngayon naman, we have last 4 questions. And then, ipamimigay natin tong ating gift packs. And, of course, the 3 envelopes with me. So, eto na. Si Sandy Karawaga. Tama ba? Ay, naku, mali yung sinulat ni na mali lang standard. Mali yung sinulat ni Julie. Sorry. Sandy Kagurangan. Ayan, Sandy. Hello po. Bagets sa bagets si Sandy. Yes. Okay, go. Para magkasing edad lang kayo. Go, Sandy. Yes, hello po. So, first of all, I would like to congratulate you. Congratulations for this. Yung tanong ko lang, actually may nagpasa lang ng tanong. Pero, my question is, sabi mo kasi, idol mo si Catherine Bernardo. So, kaya mo ba sumabak sa mga daring scenes na ginawa niya sa A Very Good Girl? For me kasi parang ang dami na rin pinagdaan ng roles ni Catherine bago siya pumasok sa ganong klaseng genre ng movie or ng pelikula. Ako sa ngayon po siguro, hindi pa siguro. And I don't think, for now, I don't think I can since I'm still 17 pa lang po. So, I don't know. I'm very happy na lumalabas po siya sa nakasanayan niyang mga roles din na may love team, may ganito, ganyan. Na she's trying to, to achieve ng solo. But for me, magkaiba kasi din po kami ng siguro ng gustong i-take din. Or siya kasi malayo na yung narating niya. Ako, nagsisimula pa lang. And for now, I don't think I can, but who knows? Pero ngayon po, ayoko. Yes, yun po. Marami ka nang naging achievements and marami ka nang nagawa. Ano pa yung mga gusto mong gawin na sa tingin mo hindi pa? Para kasi, ano yung sabihan na marami ka nang nagawa pero malayo ka pa? Opo. Well, when it comes to, if sa role po ba, kung ano pang gusto kong na role? Yes, or, and in general. So kung sa role po, since nagawa ko na nga itong dream role ko na special child, gusto ko naman matry ngayon bilang kontrabida. Then talaga na parang, kasi yung mga past roles ko, puro mababait, ganito, ganyan. So gusto kong matry na maging masungit naman or like, kabaliktaran naman ng nakasanayan ko po na gano'n. Pero kung in general, madami po akong bagay na gusto pang ma-explore
experience, hindi lang sa larangan ng pag-arte, hindi lang sa larangan ng tinatahak ko ngayon. Sa studies ko po, gusto ko pang ma-achieve yung pangarap kong degree na makuha. Gusto kong ma-achieve yung madami akong gusto ma-achieve para sa sarili ko. And ayun po, yun, madami. Ang hirap po kasi niyang sabihin ng ng eksaktong-eksakto kasi madami pang mangyayari sa darating na mga taon. Maiiba at maiiba pa yung mga bagay na gusto kong gawin. And basta ang alam ko ngayon, madaming pumapasok sa utak ko na gusto kong matry and gusto kong ma-experience. And as a person na ma-explore, gustong-gusto ko siyang matupad lahat. Yun po, parang self-fulfillment siya sa akin pag may matupad man ako na kahit isa lang sa mga bagay na iniisip kong gusto kong mangyari sa akin. After this project ba, meron pa kaming aabangan sa'yo? Yes, marami pong aabangan na hindi ko pa pwedeng sabihin din. And na-excite din po ako personally sa mga bagay na gagawin ko pa after this film. Yes po. Okay, thank you and congratulations. Thank you so much po. Thank you, Sandy. Ngayon naman, may last 2 questions, pero panoorin po muna. Kasi kanina na dream role mo siya, no? So bakit mo siya naging dream role mo? Ganito. Palagi ko pong sinasabi kung ba't ko siya naging dream role. Gusto ko pong mapalawak pa yung knowledge ko about them. Like, ngayon, mas knowledgeable na ako with kung paano sila makipag-interact sa mga tao, kung paano nila tinitake, paano sila nabubuhay sa mundong ito. Kasi, we know ngayong panahon na to, yung mga ganyan, laging nauuna sa paningin ng iba is the judgment. So, gusto kong maranasan na suotin yung sapatos na meron sila. Kung paano sila nabubuhay sa araw-araw na puno ng judgment yung nakapaligid sa kanila na iilan lang yung nakakaintindi sa kung anong meron sila. So, yung pinaka-thinking ko na pag may natutunan ako, isi-share ko sa iba para maging knowledgeable sila na hindi dapat ganun yung tingin natin sa kanila. Yun po. And ang galing mo doon sa trailer, in fairness. So, para sa'yo naman, ikaw, ano masasabi mo doon sa performance mo? Happy ka naman? Yes, I'm very happy and I'm looking forward to to watch the full movie na po. Actually, kanina medyo parang na-emotional na din ako kasi parang ramdam na ramdam kung papalapit na talaga na mapapanood na siya ng mga tao. And mapapanood ka na rin siya. Kaya, look forward ko na po yung pinaka-premiere day. Parang sana pag natulog ako mamaya, November 30 na bukas. Ganun po yung excitement ko. Yes. December 13 for the showing of cinema showing. Pero for the premiere po, di ba po? And last na lang, if ever may invite ka sa premiere night, sino yun and why? If may invite ka sa premiere night, sino yun and why? Given naman po siguro yung, syempre, mga siguro gusto kong ma-invite yung mga mga closest friends ko. And gusto kong malaman yung insights nila about this condition. Gusto ko, gantong mga usapan kasi mga gusto ko kung paano yung mindset nila pag may ganitong condition. Lalo na kung ngayon, napapanood nila sa eksena na yung kaibigan nila is ganun. Ano yung marirealize nila? And of course, yung mga taong may ganitong condition, gusto ko pong ma-invite sila or kung mga family members po nila. And gusto ko pong malaman kung anong reaction nila, anong tingin nila sa nagawa naming film po. Yes. Thank you po. Thank you.